Sino nga bang Pilipino ang madaling makakalimot kay Maria Corazon Cojuangco Aquino o higit nating kilala bilang si Tita Cory? Ang simpleng may bahay ni Ninoy Aquino na nagpabagsak sa tigasing rehimen ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng EDSA People Power. Ang mapayapang paraang ito noong 1986 ay naging modelo ng maraming bansa sa pagsusulong ng demokrasya sa kani-kanilang bansa. Nagsilbi bilang 11th president mula 1986 hanggang 1992 sa loob ng 6 na taon, matapang at matagumpay na naidepensa ng Pangulo ang pamahalaan at ang demokrasya mula sa 7 kudeta. Maliban dito, siya ang naging lakas at kanlungan ng marami sa pagharap sa iba't ibang kalamidad na naranasan ng bansa. Sa kanyang panahon, nabalangkas ang 1987 Constitution na siyang fundamental na batas ng bansa. Naibalik niya ang pagtitiwala ng taong bayan sa mga institusyon ng pamahalaan lalong higit sa Panguluhan. Ipinakita niya ang simpleng pamumuhay kahit pa siya ang pinakamataas na leader ng bansa, hindi gaya ng mga nauna sa kanya. Higit sa lahat, naibalik ni Tita Cory ang respeto ng mundo sa Pilipino at sa Pilipinas. Matapos maging Pangulo, nagpatuloy siya sa gawaing sibiko at naging boses na pinakikinggan ng marami. Ika nga, when Cory speaks, everybody listens. Bagamat siya ay tuluyang nagapi ng sakit nitong August 1, 2009, ay hindi magmamaliw ang mga ambag at kontribusyon niya sa kasaysayan ng bansa. Si Tita Cory ay mananatiling simbolo ng demokrasya, kapayapaan, kababaang loob at kahinahunan. Ang Department of Education, National Commission for Culture and the Arts, Komisyon sa Wikang Filipino at ang buong Sining Gising ay kaisa ng sambayan ng Pilipino sa pagpapasalamat sa naging tanglaw ng bansa mula sa kadiliman. Ang ating ina at ang buong Sining Gising ay kaisa ng sambayan ng Pilipino sa pagpapasalamat sa naging tanglaw ng bansa mula sa kadiliman. Ang ating ina at dating Pangulo ng bansa, si Tita Cory. Maraming salamat po.